Hello mga ka-Gigi! Good morning sa inyong lahat from Finland! Hi mga ka-Gigi! Welcome back to my vlog. Welcome back to our channel. Ang inyong lingkod, Azel. Kamusta kayong lahat mga ka-Gigi? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At kamusta na ba dyan sa atin? Nakakalungkot kasi grabe, sobrang hindi natatapos yung bagyo. Alam niyo yun, sobrang andami kong nababalitaan ng mga masamang pangyayari dyan sa atin. Una, bagyo. Pangalawa, yung may mga nagbarilan sa school. Grabe mga ka-Gigi, talagang ewan ko, sobrang nalulungkot ako para sa bansa natin. Nakakapag-alala talaga mga ka-Gigi. Nakakabahala yung mga ganitong pangyayari. Sana, parati kong pinagpipray na sana nasa mabuti kayong kalagayan mga ka-Gigi yan. So mag-comment kayo kung saan man kayong lugar habang napapanood nyo itong vlog natin para alam ko na kung saan nakakarating itong mga ginagawa kong content mga ka-Gigi. At ginagawa ko, tinatry ko yung best ko everyday para makapag-vlog mga ka-Gigi. Pero talagang minsan hindi talaga ako nakakapag-vlog dahil syempre nagtatrabaho rin ako. Meron akong part-time work mga ka-Gigi. Alam niyo naman na nagtatrabaho ako, kaya pasensya na kayo kung minsan wala tayong vlog. Pero for today's video mga ka-Gigi, makikita nyo nandito na naman tayo sa hotel. Ano ba yun, Azel? Parati ka na lang nasa hotel. Oo mga ka-Gigi, hindi naman parate. Pero syempre no, nakaraan kasi nag-check-in kami ni Betania. Kasi alam niyo yun, kung hindi naman talaga kailangan, hindi kami mag-check-in. Pero kasama ko ulit si Bestie, ang aking best friend si Betania mga ka-Gigi. Yan ang aking mahali. Sinasabi na kami daw ay tomboy. Pinagbintangan na nga na magkarelasyon kami ng aking best friend. Kahit hindi naman. Yan, so, anyway, nag-check-in kami na Betania kagabi dahil magkasama kami sa work mga ka-Gigi. Alam nyo, kahapon yung pinaka mga ka-Gigi. Pinaka nakakapagod na shift sa buong buhay ko. Literal, promise, swear to God. Nakakapagod kasi sobrang busy kami. Ang dami naming guests, full house mga ka-Gigi. Tapos alam nyo ba na bukod sa kusina ako nagtatrabaho, diba? Gumagawa kami ng pagkain. Pero iniba ko na rin yung career ko mga ka-Gigi bukod sa pagiging cook, pagiging chef, pagiging dishwasher, pagiging waitress mga ka-Gigi. Palakpakan. Nag-waitress na rin tayo. Naging waitress na rin tayo kagabi. Dahil yung mga namin mga ka-Gigi sa dining area, yung mga waiter namin, wala silang katulong mga ka-Gigi. Kulang sila, hindi kaya. Kaya habang nagpa-plating ako ng pagkain, lumalabas ako para mag-serve, takbo dito, takbo doon. Grabe mga ka-Gigi, ganun yung nangyari kagabi. Alam niyo yun, parang gusto ko na lang umiyak na parang gusto ko na lang matapos yung shift kasi grabe yung pagod. At isipin nyo, imagine niyo si Betania, si Bestie kahapon, nag-start siya 7 a.m. Double shift siya mga ka-Gigi. 7 a.m. hanggang 3 p.m. Tapos meron lang siya pahingang 2 hours. Tapos mag-start ulit siya 5 p.m. hanggang 11 p.m. mga ka-Gigi. Isipin nyo yun. Siya, whole day siya pero ako, nag-start ako 2 p.m. mga ka-Gigi hanggang 11:30 ng gabi. Pero pagod na pagod ako. Pero siya, imagine niyo yung pagod niya. Kaya parehas na rin kami, pagod na pagod kagabi. Kaya sabi namin hindi na kaya. Dahil ngayon, pang morning shift rin si Bestie. Kaya nag-check-in na kami dito. Kung saan kami nagtatrabaho para bababa na lang siya, hindi na siya uuwi, babiyahe. Tapos matutulog siya 2 oras, gigising siya, tapos papasok ulit siya. Mga ka-Gigi, kaya dito na kami natulog. Yan, kaya dito na kami nagstay. Dahil meron rin akong pasok mamaya, mga ka-Gigi. Nauna lang sa akin si Betania dahil ngayon double shift ulit si Bestie. Ang ating Bestie ay kumakayod, mga ka-Gigi. Yan, kasi kakagaling niya lang ng bakasyon mga ka-Gigi. Nakapag-prepare na ako dahil mamaya-maya papasok na tayo pero nag-init ako ng tubig dahil mga ka-Gigi, iinom tayo ng kape. Kailangan natin mabuhayan dahil syempre pagod na pagod pa rin ako hanggang ngayon pero at least nakatulog ako ng maayos mga ka-Gigi. So thank you Lord mga ka-Gigi. Ito na nga ang titimpla tayo ng kape. Malinis ba to? Yes, malinis naman siya. So yun sa isang room namin ni Betania no nakaraan, meron doon coffee machine. Dito mga ka-Gigi, walang coffee machine. Siguro ibang parang
deluxe room lang to. Pero okay lang yung mga ka-Gigi. Meron naman silang instant coffee. So, bubuksan lang natin to. Yan, lagay natin. Coffee and meron na sila sugar. Lagay tayong sugar mga ka-Gigi. Sugar. Tapos, ito yung ating hot water. Meron sila ditong kettle. Electric kettle mga ka-Gigi. Tapos, malinis naman yung spoon. Haluin natin. Bango! Sige, naaalala ko. Bango! Mahilig siyang gumana. Tapos, ito yung kanilang parang fresh milk, mga ka-Gigi. Milk. Liquid siya sa loob. Hindi siya yung parang coffee mate or parang creamer sa atin. Literal, mga ka-Gigi, na siya ay milk. Ay! Antexy, sorry. Kasi, isip ko ano-anong pinagagagawa eh. Sorry po. Nilinisan ko na lang mga ka-Gigi. Isa pa. Dalawa mga ka-Gigi. Yan. Yan. Halo-halo. Tapos, meron dito ang basurahan. Siyempre, tatapon natin ang ating mga basura. Ito tayo wipes. Mga ka-Gigi. Kasi, nadumihan natin yung table. Basahin din natin. Yan. So, kape-kape muna tayo mga ka-Gigi. Tada! We have our coffee. Cheers mga ka-Gigi. Anong oras nyo napapanood itong vlog na to? Mag-comment kayo sa baba kung anong oras sa inyo. At dito sa amin ay magto-12 ng tanghali na mga ka-Gigi. So, pasok ko 2 p.m. ulit. Si Ziki, nakiking siya, nakidadaking. Yan. Higop yarn. Ay, buksan natin tong ating bintana para maliwanag. So mga ka-Gigi, alam nyo ba dito sa Finland ngayon, merong mga artista, mga sikat na artista galing sa atin na andito ngayon sa Finland. So, parang sila Empoy, kung nakita ko sila Empoy, sila Michael De Mesa, sila Elise Hoson, Benji Paras, tapos si Elijah Canlas, yung basta mga ka-Gigi, meron silang ginagawang movie, tapos dito sila nag-shoot sa Finland mga ka-Gigi, tapos dun yun sa may, sa pagkakaalam ko, dun yun sa may city, sa may Helsinki, yan, so pag meron chance, punta tayo mga ka-Gigi, para lang tayo, para makita naman natin, makita tayo na artista, nakakatuwa kasi andito sila ngayon sa Finland, tapos nakikita nila na yung buhay ng mga tao dito, ng mga kababayan natin. Kasi fina-follow ko yung isa doon, si Elise Hoson. Gandang-ganda ako sa mukha nun mga ka-Gigi. Sobrang ganda niya. Tapos, nakita ko nga na nasa Finland sila, nagsushoot sila ng Body at ang name or title nung movie na ginagawa nila mga ka-Gigi. Kaya nakakatuwa. Ang dami na rin natin mga kababayan na nagpunta doon mga ka-Gigi sa sa shooting nila or kung saan man sila nakikita or basta ang dami na rin mga nagpupunta doon na dinadalan sila na food at na mga gifts, gano'n, nakakatuwa. Wala lang, na-share ko lang sa inyo na mga sikat sa artista nasa Finland ngayon. Yan, so tignan natin mga ka-Gigi kung meron tayong time para makapunta tayo, para mapakita ko sa inyo. Muna tayong kape. Hi mga ka-Gigi, yan. So, ang ginawa ko mga ka-Gigi, inayos ko yung buhok ko para sa work mamaya hindi na ako magtatali sa baba. Mag-uniform na lang ako, magpapalit na lang ako ng uniform. Kasi sa baba,
yung aming changing room. Tingnan niyo yung ginawa ko sa hair ko, mga ka-Gigi. Cute ba? Alam ko, hindi siya perfect. Pero, alam niyo kasi, ako, ginagawa ko. Since, syempre, diba, sa kusina ko nagtatrabaho. So, hindi pwede na nakalugay yung buhok. So, parate, kailangan nakataas yung buhok, syempre, para hindi malagyan ng mga, syempre, hygiene. Tapos, ang ginagawa ko, gusto ko iba-iba yung hairstyle ko, mga ka-Gigi. Minsan nakatirintas ako. Most of the time pala nakatirintas ako kasi hindi naman ako marunong gumawa. So, tumatawag si Ate Marites. Wait lang, sagutin natin. Hello! Ate! Bakit? Tumatawag ka? Balita. Oh, umuwi ka na? Uwi na ako eh. Malay kong nandyan ka. Hindi ko masyado naiintindihan kasi busy-busy din ako. Last day ko, di ba? Day off. Oo. Hi mga ka-Gigi, yan. Sorry. Nag-ano si Ate Marites, nagchikahan muna kami ng Ate Marites. Grabe, nag-usap kami parang 1 hour. Kakababa ko lang. So ngayon, bababa na ako sa changing room. Kailangan ko na magpalit ng ating uniform mga ka-Gigi. Syempre kasi meron akong pasok ngayon. So sa mga gantong pagkakataon na magsa-start ako ng 2 p.m. hanggang mga 10. Yan, minsan lang ako magkaroon ng ganong work na mahaba yung oras kasi usually 5 hours, 6 hours lang per day, ganun. Pero syempre, nagpapasalamat pa rin tayo dahil meron tayong trabaho. Yun yung importante dun. Yun nga, sinasabi ko kanina, mahilig ako mga ka-Gigi na mag-isip ng mga hairstyle na pwede sa work. Kasi syempre, parati ako nakatali yung buhok, ganun. So ngayon, iniba ko naman yung hairstyle mga ka-Gigi. Parang nakita ko lang to kasi mahilig ako manood ng mga hairstyle para naman meron maiba, hindi parating nakatirintas. So nakita ko lang to, parang twist ko lang siya. Parang yan, kung makikita nyo, naka-twist lang siya. Tapos sa likod mga ka-Gigi, tignan nyo sa likod. Ganyan siya. So parang nilagyan ko lang siya ng tali, tapos parang ganyan yung itsura niya. Kasi mga ka-Gigi, nakita ko to rin kasi diba syempre dito ko nagtatrabaho sa airport, yung mga flight attendant, usually yung mga buhok nila, ganito yung ginagawa nila na nakaganito. So, first time ever ko lang din na ginawa tong hairstyle na to. Pero okay lang, cute naman siya. Yan. Para maiba naman, hindi parating nakatirintas. Dati parati ako nakapusod yung hindi nakalabas to. Pero yun, syempre, sabi ko nga sa inyo, hanggat maaari, iniiba ko yung hairstyle ko. Wala lang, para masaya. Ano daw? Anyway, mga ka-Gigi, ayun, yun yung weather natin ngayon. Medyo cloudy, yan. Makulimlim sa labas. At uulan ata. Yan. So, hindi ko alam kung magiging busy rin kami katulad kagabi, mga ka-Gigi, dahil sabi ko nga sa inyo, naging waitress na rin talaga ako. Dahil alam nyo, gumagawa akong pagkain, lalabas ako, tatakbo ko, tinutulungan ko yung mga, namin, mga ka-Gigi, mga waiters. Syempre, lumalamig yung pagkain, hindi nila ma-serve dahil marami pa silang siniserve na customers, kinukuha nila order or may kailangan yung customers or yung guest, ganun. Kaya, syempre, tulungan mga ka-Gigi. Ang importante talaga dito ay teamwork. Teamwork ang pinaka-importanteng gawin sa mga ganitong pagkakataon dahil syempre, sino ba naman magtutulungan kundi kami lang rin. Kaya, yun, pero sobra talaga. Ito yung record-breaking na sobrang pagod na pagod ako mga ka-Gigi. As in, pagod na pagod ako. Pero syempre, nagpapasalamat pa rin tayo dahil meron tayong trabaho. Yan, thank you Lord. Yan, at mga ka-Gigi, huwag nyo kalimutan mag-comment kung taga-saan kayo, kung saan kayo nanonood, kung nasan kayo habang pinapanood nyo to, kung baha ba sa inyo, or umuulan ba sa inyo, malakas ba ulan sa inyo, yan, kung saan city kayo mga ka-Gigi, nababasa ko lahat ng comments nyo, at masayang-masaya ako dahil ang dami ko nakikitang lugar. Alam niyo yun, hindi lang sa Pilipinas, iba't ibang parte ng mundo, kaya sobra talagang natutuwa ako mga ka-Gigi. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta nyo sa akin, sa amin ni King, kahit na nagkahiwalay kami, dyan pa rin kayo para suportahan kami, at kay Ziki sa aming family. Maraming salamat mga ka-Gigi. Maraming salamat rin pala mga ka-Gigi kasi dun sa last vlog, di ko alam kung last vlog yun or
basta yung mga previous vlogs natin, sinabi ko doon na sobrang laki ng problema ko. Meron ako malaking problema. Yun ay ang sobrang dami kong balakubak, mga ka-Gigi, or dandruff. Opo, marami akong balakubak. Hindi lang halata. Syempre, hindi nyo naman nakikita sa camera. Pero, mahilig ako magkamot-kamot pag Makati, ganyan. Tapos nalalaglag, ganun. Nakakahiya, mga ka-Gigi. Pero, ganun talaga. Yun ang reality. Yan, realidad ng buhay. Anyway, nagtanong ako kung ano yung maisa-suggest nyo sa akin or meron kayong alam na para ma-stop or parang para mawala yung dandruff ka na. Ang daming nag-comments, mga ka-Gigi. Hindi ko talaga in-expect. Sobrang dami ko nabasang messages. Try mo coconut shampoo or try mo maglagay ng ano ba yung mga sinabi? Try mo maglagay ng coconut oil sa scalp. Tapos, meron ring mga iba't ibang klaseng shampoo. Meron ring Nizoral. Meron daw, nagkukos daw nun stress, ganon. So, magpatingin daw ako sa derma. Dahil, alam niyo yun, nakakatuwa, mga ka-Gigi. Nababasa ko lahat ng comments nyo. At, iisa-isahin ko yun iti-try. Well, susubukan ko kung ano yung pinakamaraming doon. Usually kasi coconut oil yung pinakamarami kong nakita na comment. So, try natin yun. Ilalagay ko sa aking scalp, mga ka-Gigi, yan. So, maraming salamat, mga ka-Gigi, kasi grabe, sa tuwing kailangan ko ng tulong nyo, nandyan kayo para sa akin. Kaya, thank you all so much. I love you all so much, mga ka-Gigi. Lahat kayo, the best kayo para sa akin. At sana, huwag nyo kalimutan parati i-share ang ating vlog para marami pang makapanood sa atin at para syempre lumaki yung ating family, Gigi community or Gigi family. Ayan. So, sana huwag nyo kalimutan mag-share, mag-like, mag-comment. Mga ka-Gigi, sobrang malaking tulong sa akin yun. Maraming salamat sa inyo lahat. Yan. So, ngayon magpapalit na ako ng uniform dahil papasok na ako maya-maya, mga ka-Gigi, in 30 minutes. So, let's go, mga ka-Gigi! So, hi mga ka-Gigi. Nandito na tayo sa changing room. Yan, bumaba lang ako. Magbibis na ako, magpapalit lang ako. Tapos, akit na tayo. Yan. So, mga ka-Gigi, alam nyo, natutuwa ako kasi super. Dahil, kahit papano, naglo-lose na tayo ng weight. Mga ka-Gigi, medyo pumapayat na ako. Ewan ko, sa tingin ko. Ano sa tingin nyo? Pumapayat ba ako? Or parang ganun pa rin. Pero kasi dati, mga ka-Gigi, yung nagpunta ako dito, 2018, sobrang payat ko talaga. As in, ang payat ko. Syempre, nag-gain ako ng weight. Yan. Tapos ngayon, sinusubukan ko ibalik yung katawan ko. Balik Alindog program. Ganun. Balik Alindog tayo, mga ka-Gigi. Yan. So, ito, ngayon, yung ating katawan. Yan. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi naman ako talaga super diet. Kasi kinakain ko pa rin naman kung ano yung gusto ko. Pero nagbabawas na ako ng kanin, mga ka-Gigi. Hindi na ako masyado kumakain ng kanin. Pero syempre hindi ko minsan na maiiwasan. Dahil alam nyo naman na tayo ay Pinoy at rice is life. Kaya yun. Pero meron ako iniinom na detox drink. Mga ka-Gigi, nilalabas na lahat ng toxins na sa katawan natin. Kaya super masaya ako dahil nalaman ko tungkol dun sa detox drink na yun. Yan. So, ito ang ating OOTD. Yan. So, ito yung actually, pang gym to, mga ka-Gigi. Ano siya, leggings, ganun. Tapos, naka-rubber shoes lang ako. Tapos, socks. Tapos, itong ating top. Mahilig lang ako sa plain tops, mga ka-Gigi. Kung mapapansin nyo, meron ako nito sa previous vlogs. Gray naman yung suot ko nito. Tapos, ngayon naman, dark blue to, mga ka-Gigi. Mahilig ako sa mga plain tops, plain shirts, ganun. Ewan ko, kinalakihan ko na talaga yun, mga ka-Gigi. Dahil kami dati, nung magpipinsan kami, na lumaki sa Cainta Rizal, puro babae yung pinsan ko. Nakasabay ko lumaki. Mahilig lang kami sa mga plain shirt. Yun, kaya ever since na talaga ako pumorma or yung mga sinusuot ko talaga is very simple lang. Yan, minsan, pag dress, ganon, okay lang yung floral, pag summer, ganon. Pero, depende pa rin sa mood, mga ka-Gigi, syempre, diba? Kung ano yung mood mo, kung ano yung gusto mo, suot mo kung saan ka komportable, mga ka-Gigi. Pero ito, komportable ako dito dahil super comfy, dahil naka-leggings lang ako, mga ka-Gigi. At,
Alam niyo, sobrang mahiyain ko. As in, mahiyain ako mga ka-Gigi. Nung bata ako, parati ako nakaganon sa mommy ko, nakahawak ako sa ganito niya. Sabi niya, ano ka ba? Ganyan. Dapat matuto kang maglakad ng sarili mo, ganon. Or parang, yung parang parati na ako nakaganon, yung parang nahihiya, pabebe, ganon. Pero, mga ka-Gigi, parang, ewan ko, wala akong confidence. Hindi ako ganun ka-confident sa sarili ko, sa katawan ko, and everything. Pero ngayon, kung kailan tumatanda na ako, mga ka-Gigi, tsaka ako nagiging confident, syempre, hindi pa naman late para mabago mo yung personality mo na yon, na pwede ka naman pala maging confident. Dahil dito, mga ka-Gigi, sa Europe, napansin ko, dito sa Finland din, wala silang pakialamanan, mga ka-Gigi, kahit ano pa yung ano nila, structure or kung ano pa yung body nila. Mga ka-Gigi, hindi sila nahihiya suot ng shorts, ng leggings, dyan, na kahit ano, kung ano suot nila, bra, kahit lumabas, mga ka-Gigi, hindi sila nahihiya dito dahil meron kang karapatan, di ba? Bawat isa sa atin merong karapatan. So, kaya ako, unti-unti kong ini-embrace yung mga flaws ko, yung mga imperfections. Alam mo naman talaga, imperfections ng katawan ko, hindi perfect yung aking, alam mo, hindi naman tayo, nobody's perfect, mga ka-Gigi. At unti-unti ko yun, minamahal ko ano may mga flaws ko and imperfections ko. Unti-unti ko yun na minamahal ngayon. Itong stage ng life ko na to, kaya kung saan ako komportable, kung sa mga taong hindi nila naiintindihan, kesyo nagpapasexy daw ako, kesyo bakit daw ganun, ganyan, ganun. Hindi ko na kailangan explain sarili ko. Basta dito ako komportable, hindi ako nagpapasexy or hindi. Basta sinusuot ko lang kung ano yung sa tingin ko na komportable ako. Yun lang, mga ka-Gigi. Ngayon magpapalit na ako ng damit. Papalit na ako ng uniform dahil kailangan na natin pumasok. Mga ka-Gigi, ito na ang ating OOTD. Real quick. Yan. So, ginagawa ko pala. Hindi ko na inalis, mga ka-Gigi. Nakalagay sa ko. Tapos ito, yung top ko, hindi ko na rin inaalis. Pinapatong ko na lang yung jacket ko, mga ka-Gigi. Para mamaya, huhubarin na lang natin lahat. Rubber shoes. Good to go. Alis na. Ganon. Uwi agad. Ganon. Para save ng time. Kasi yung leggings, fit naman siya, mga ka-Gigi, kaya okay lang. Yan. Kasya pa rin sa akin yung pantalon, mga ka-Gigi. At alam nyo ba, yung pantalon dito, yung pinaka-smallest na pants, sobrang luwag pa rin sa akin, mga ka-Gigi. Madalas akong magganyan, no? Yan. Ito ang ating fit check. So, work. Tayo ay ready na for work, mga ka-Gigi. Ang cute na hair ko, no? Nagustuhan niyo ba yung hair ko? Yes or no? Yes? 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 Somebody like me. In Afghanistan, I'm called English. In England, I'm called Afghan. I learned American barbecue for over a decade, but I am Afghan. And so the hospitality authenticity trap for racialized people would mean someone like me shouldn't cook outside Afghan food. And those white men are the guys that did that. How dare you fucking tell me to be authentic? And yet you can cook my food any jerk style, this style, that style. Fuck you. Quite frankly, I'll take the power back and cook my food in as many ways, and I will not be told that's not authentic. Say that to Gordon, say that to Rue, say that to Wavering. Fuck you. Yeah, but you know, but apparently white men. It was like I saved this because I think it's true. Yeah, that's true. That's true. If you're calling authentic, she's Afghan, she cannot Yeah. cook like American barbecue. Yeah. And now Gordon Ramsay cooks like the Filipino yeah. dish, That's and fucking then bullshit. it's like authentic. But they didn't know that Filipino can make every food in the world. Yes. Yep. Actually, Britannia, no, seriously. I know. Of course Actually, I know. I will ask. I don't doubt. I don't Yeah, doubt. no. Betania knows. Betania I knows. know. I will ask the Pakistan if you can make a sushi. Yeah, huh? If you know Senegal. if you know how to make renda, Yeah. if you know how to make Yeah. laksa, Exactly. and then even you go there, they're gonna make some of the Philippines. Maybe it's not famous in the Philippines like Jamaican food, but there's some Filipinos can make a Jamaican
go in the Philippines, they're gonna make a proper Japanese food. Yes, And make a yes. authentic food. Yeah. And go in the Philippines and they're gonna make a fucking authentic Chinese food. Yes. And So then go proud, in the so Philippines, they're proud. gonna make a Southeast Asian food, Malaysian food, Indonesian food. They're gonna make Everything. Every Even cuisine. Korean food. Yeah. Everything. Yeah. Right? But is there any part of Philippines where that adobo is like south, north, or is like everywhere? No, Mahali, it's everywhere. Really Yeah. Yeah. Even Mediocre, even Mikael is a Have how- his own. Yeah. No, but Yeah. we cannot How- say that adobo is from south. Adobo is from north. No. Okay. No. I will tell you. I will tell you this. How you cook it, the way you about the fire. It's gonna be like different. Different, yeah. Some adobo has coconut milk, some adobo has just like vinegar, some adobo has just only soy sauce. Mahali, there's a lot, like so many Yeah. varieties, yeah. But if you're gonna taste adobo, you're gonna taste like 1,000 times delicious. What is the fucking question? Yeah. This is the fucking question. So, for example, in your family, Aizo, what is the common adobo you make? Ooh, I have my own version, Mahali. Like your mom, your dad? My grandmother version is like the typical adobo, like soy sauce, vinegar, sugar, bay leaf, and just like with like Number. Okay, it's not. There's a many kind of soy sauce. There's a many kind of vinegar. vinegar. Different So kinds. many kinds. Your own. We have so many kinds, So, Mahali. what Chinese? You have like Filipino soy sauce. Yeah, we have Mahali. We have. We have a lot of Filipino. We have, right? Yeah. But Filipino sausage, Japanese sausage is more way different. For example, because Ooh, that's what I'm Japanese talking sausage is like it's more fermented. But different kind of the sauces that you can buy in the store or you can buy in the. That's why it's very hard to make an authentic way how to make a. Because of the ingredients Adobo. you're using, yeah. So then the result is going to be different. for sure. Yeah. Alright, I understand now about adobo. About Now I sinigang, want- Mahali. Oh no, yeah, sinigang, I like it. Yeah, It's that's too why spicy, but I like it. if I make adobo, it's gonna be a different taste because it's according to the soy sauce. It's according to but for me, the best way to make adobo is using the coconut milk, Okay. not buying the store. Like I'm doing my own Fresh one, yeah. The first one is fermented. Fermented, yeah.